Good morning to everyone. Time check is 9:30 AM in the morning. So ngayon nandito tayo para magpupunla tayo ng kamatis at saka ng talong. So ang gagamitin natin sa pagpupunla, meron ako dito yung mga small black bag. Nagamit na siya before. So dito ko siya ilalagay. Meron ako ditong syempre yung soil. So yung soil na to, ito yung ginagamit pa rin natin na before na merong hinaluan ko siya ng coco peat. Ratio niya is 60% na normal soil and then 40% na coco peat. Etong mga black bag naman na to is hindi natin siya pupunuin. Itutupi ko lang siya, so at least mga half lang. So para marami tayong malagyan. So meron kasi ako ditong mga, I have here 12. Gawin ko, magpupunla ako ng 6 na talong and then 6 na kamatis. So para after mga ilang weeks, kapag malaki na sila, pwede nang i-transplant. So mas madali siyang i-transplant kasi at least kahit papaano, eto walang katabi and then madali lang matanggal yung punla natin dito. Pwede nyo rin naman itong gawin sa inyo. So particularly ngayon medyo mahal ang mga gulay. Madali lang naman silang patubuin, lalo yung kamatis. So alam naman natin na nag-range na lang sobrang mahal na per kilo yung kamatis. Start na tayo. First step na gagawin ko is lalagyan ko ng soil and then papakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yung mga seeds. So yan, ito na yung mga nalagay natin ng mga lupa dun sa may black bag natin. So ngayon ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng mga maliliit na butas. So pwede kang gumamit ng barbecue stick actually. So, pero ako ito daliri na lang ginagamit ko. So dyan sa mga butas na yan, dyan na natin ilalagay yung mga buto o binhi nung mga ipupunla natin. Ayan. Okay. So yan, ito ngayon yung buto ng natin ng talong. So ang gagawin natin, isa-isa lang yung ilalagay ko kada lalagyanan natin. So para kapag tumubo siya, hindi siya magiging siksikan. So hindi madi-disturb yung mga ugat niya. Ayan, so ngayon, ito naman ngayon yung mga buto o binhi ng kamatis natin. So the same dun sa may talong, ang gagawin natin is tigi-tigisa lang din para hindi tayo mahirapan i-transplant sila by the time na tumubo na sila. Ayan. So syempre, after natin may ilagay lahat ng mga binhi o buto, so tatabunan na natin sila ng mga lupa. So ang nangyari, ang niyan, hindi naman sila ganun kalalim. So para hindi mahirapang umusbong o tumubo yung mga binhi o buto natin ng talong at kamatis. So ayan, tinatabunan ko lang sila ng lupa. So dinudurog-durog ko lang ng kaunti. Ayan. So ngayon, didiligan lang natin sila ng kaunti. So hindi naman masyadong basa yung pagdidilig natin. So basta mag-moist lang yung lupa natin. So para hindi naman malunod yung mga buto natin. Kasi syempre, kapag naman nalunod yan, so baka mamaya hindi naman tumubo. So tamang dilig lang yung gagawin natin sa kanila. Okay. So after natin madiligan, so ilalagay na natin siya sa may pwesto na hindi masyadong babad sa init. Pero dapat at least nasisinagan pa rin siya ng araw. So mas maganda kung yung area na paglalagyan mo sa kanya is natatamaan ng morning sunrise. So para maging maganda yung tubo ng mga punla natin. Yan. So nailagay na natin sa gilid yung mga bagong punla natin. So ito yung sinasabi ko kanina, papakita ko sa inyo. Actually ito yung pinunla ko before.
So, hindi ko na paghiwa-hiwala yung buto. So, ayan, makikita nyo, magkakadikit. So, yun nga, ang sinasabi ko, ang difficulty kasi pagdating sa ganito is, once na itatransplant mo na siya, so, ang mangyayari niyan is, kinakailangan mong i-break down yung soil nila. And then, at the same time, madidisturb yung ugat niya, which kung wala na talagang choice, so hahanapin ko na lang kung ano yung pinakamalaki sa naging punla. And then, yun na lang ititira ko. And yung nag-iisa na lang na pinakamalusog, yun na lang yung itutuloy ko yung, so at least, para yung isa mabubuhay, sure tayo na magiging malusog siya. Ayan. So, pakita ko pa dito yung iba kong mga pinunla. So, ayan. So, dito, ayan, makikita niya, meron tayo ulit pinunla na pechay. So, actually, yan, nakita niyo may mga 3 hanggang 4 na dahon na ready for transplanting na. So, later, pag maganda-ganda yung panahon, ita-transplant natin siya dun sa may plot niya. And then, after na matransplant natin, magpupunla naman ako ng mustasa. So, yun naman yung pararamihin. Then, ayan. So, ayan yung kamatis na pinunla ko before, yung magkakadikit. So, kaya nagpunla ulit ako ng bago. Tapos, eto, kung mapanood nyo sa vlog ko before, eto yung siling pansigang natin. Actually, this is 2 weeks na yata yung age niya. Isa na lang yung hindi tumubo, ito na lang. So, hindi na ako nag-expect dyan kasi matagal-tagal na. Pero makita nyo, meron tayong halos 99% successfulness dun sa pagpupunla natin. So, for now, yun lang naman yung i-share natin for today. So, sana may natutunan kayo kahit pa paano. So, etong ginagawa ko na to, actually, kayang-kaya nyo itong gawin sa mga bahay nyo. So, kung meron kayo kahit konting lupa, maliit na backyard, so pwede nyo gawin to. So, hindi naman siya ganun kakomplikado. At least, ang kagandahan kasi pag meron kayong mga tanim na gulay sa likod ng bakuran nyo, bahay nyo, so meron kayong mga harvest, lalo na ngayon, so nagtataas ang bilihin. So, at least, meron kayong nakuha kahit pa konti-konting gulay. Then, if ever, sumobra yung ani nyo, pwede nyo naman ibenta. So, for now, yun lang yung vlog natin. So, sana nag-enjoy kayo. Until next vlog ulit. Thank you!